Dear Papa Dudut, Cecil, ang gwapo naman ng anak mo. May lahi ba siyang Amerikano? Napakatisoy at ang ganda ng mga mata. Yan po ang kadalasang naririnig ko sa paulit-ulit na kwento sa akin ng aking mama noong bata pa daw ako. Madalas daw akong maibigan ng mga kapitbahay namin sa tuwing nilalabas ako ni mama. Natatawa na lamang ako sa tuwing sinasabi niya yon sa akin. Marami ang nakapagsabi na kay mama daw ako nagmana. Nakuha ko daw ang mga mata, ilong at ang hugis ng mukha niya. Ngunit ang kutis ko naman ay kay Papa nakuha. Maputi, mapusyaw ang kulay ng balat ng aking ama, samantalang si Mama naman ay kayumanggi. Binusog ako sa pagmamahal ng aking mga magulang. Kat ako ang panganay, lalo na at ako ay isang lalaki. Ako po si Mike, isang panganay na anak nila Cecil at Seb. Isang sima ng aking papa, kaya naman po lumaki kaming may maginhawang buhay. May isa po akong kapatid, si Gracia. 4 na taon ang agwat ko sa kanyang edad, pero magkaganon pa man ay nagkakasundo po kami. Nag-aral po kami pareho ng aking kapatid sa isang pribadong paaralan. Laking pasasalamat ko na nga lang dahil hindi lang buong pusong pagmamahal ang ibinigay sa amin ng aming mga magulang, kundi pati na rin ang pangangailangan namin. Ang mama ko po ay madalas naming makasama sapagkat tuwing 9 na buwan po ang kontrata ni Papa sa barko. Kaya siguro mas malapit ang loob namin kay Mama. Pero magkaganon pa man sa tuwing umuuwi po ang aking Papa ay isinusulit namin ang bawat araw na kasama siya. Pumapasyal kami sa iba't ibang lugar at nagbabakasyon. Lahat nga po yun ay may nakatagong larawan si Mama sa mga masasayang alaala namin noong kami ay bata pa ni Gracia. Ngunit kahit na lumaki kaming may maginhawang buhay, isang bagay ang itinuro sa amin ng aming mga magulang, Papa Dudut. Yan ay ang manalig sa Diyos at magpasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa amin. Akala ko po ay tuloy-tuloy ang kasiyahan, ang kaginhawahang tinatamasa namin, subalit mali ako. Dahil ang lahat ng kaligayahan ay may kapalit na mga pagsubok. Nasa high school pa lamang ako noon, Papa Dudut, nang bigla naming isinugod si Mama sa ospital sa hindi may paliwanag na kadahilanan. At doon nga po namin nalaman na may sakit ang aking mama, diabetes. Noong una ay hindi kami gaanong nababahala dito sapagkat ito ay kaya pa naming gamutin sa pamamagitan ng patuloy na pagpapagamot. Hanggang sa lumipas ang araw at buwan na muling inatake si Mama, kaya muli namin siyang itinakbo sa ospital. At doon na rin namin nalaman na mas tumaas ang asukal sa katawan ng aking mama, kaya minabuti ng kanyang doktor na resetahan siya ng mas mabisang gamot, ang insulin. Ito raw ang tutulong kay Mama upang makontrol ang pagtaas ng kanyang asukal sa katawan. Batid ko ang hirap ni Mama sa kanyang pinagdaraanan. Napakasakit sa akin na makita siyang unti-unting pinahihirapan ng kanyang karamdaman. Lalo na ang maobliga sa isang sitwasyon sapagkat ako ay isang panganay at wala ang aking papa. Ang aking lola lamang at ang aking tita ang aking katuwang habang patuloy sa gamutan si Mama. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, sa gamutan si Mama, ay madalas naman ang kanyang pagsusuka. Kaya muli namin siyang ibinalik sa doktor. Sanhi daw ito ng mga gamot na iniinom ni Mama, pati na rin ang insulin na ine-inject sa kanyang katawan. Kaya naman tumataas ang acid nito. Kaya naman binigyan ng gamot si Mama para rito. Awa ang naramdaman ko para kay Mama dahil mahirap nga namang mag-alaga ng mga anak kasabay ng dinadanas niyang sakit. At dahil din doon ay nahati na ang budget na para sana sa bahay. Napunta na rin sa mga gamutan ng aking mama. Hindi pala biro ang sakit niya na pinagwalang bahala namin noon.
Ganon din ang hirap sa pagbabudget dahil sa nasanay kami sa isang masaganang buhay noon. Mama, okay lang po ba kayo? Tanong ko kay Mama habang siya ay nakaupo sa terrace at napansin kong malalim ang iniisip nito. Lumingon siya sa akin at kinausap ako. Oo naman anak. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko to. Sakit lang yan. Mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon. Sagot ni Mama. Pampalubag loob marahil sa akin dahil alam niyang sobra akong nag-aalala sa kanya. Basta po Mama ha, kung may kailangan po kayo sabihin niyo lang po sa akin. Ang sabi ko naman dito. Ngumiti si Mama. Isang pilit na ngiti ang nabanayad ko sa kanyang mukha. Oo naman anak, basta huwag kayong pasawain ng kapatid mo ha, para hindi mas lalong sumakit ang tiyan ko. Sabay tawa ni Mama. Kahit na alam kong may dinaramdam siya, Papa Dudut, ay pinilit pa rin niyang ngumiti at magbiro. Masayahin kasi ang mama ko, palabiro at mahilig magluto at isang maalagang ina. Sabi ko nga sa aking sarili, balang araw, gusto ko na may makakilala na kaugali ni Mama. Kapag nangyari yon ay sigurado akong magkakasundo sila. Sa kabila ng bawat ngiti ni Mama ay napansin ko ang unti-unting pagbagsak ng pangangatawan nito. Nangangayayat si Mama at nawala ng maganda niyang pangangatawan. Kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Mama ay ang unti-unti ding pagkaubos ng aming ipon dahil sa kanya. Makalipas ang ilang buwan at nakauwi na rin si Papa. Sa ilang araw pa lamang na pamamalagi dito sa amin ay muli na namang na-ospital si Mama. Dahil sa hindi pagtigil na pagsusuka at pananakit ng tiyan. At gaya ng dati, resulta daw ito ng mataas na acid sa katawan ni Mama. Kung bakit naninigas ang tiyan at patuloy ang pagsusuka. At nung malakas na ulit si Mama ay nilabas na namin ito. Alam kong hindi biro ang sakit na dinaranas ni Mama. At alam ko din Papa Dudut na hindi biro ang pinapakawalang pera ni Papa. Sapagkat sa isang pribadong ospital namin dinadala lagi si Mama. Pa, walang-wala na tayo. Ilang araw ka pa lang na nandito, labas-pasok na si Mama sa ospital. Ang sabi ko kay Papa nang minsang magkausap kami ng masinsinan. Tinapik niya ako sa balikat. Mike, anak, pera lang yan. Ang mahalaga ay maging okay ang mama mo, ang sabi ni Papa. Kailan po ba matatapos ito, Pa? Bakit ba tayo pinaparusahan ng ganito? Ang sabi ko sa kanya. Alam ni Papa na nababagabag din ako sa mga pinagdaraanan ng aming pamilya. Anak, magpakatatag lang tayo. Naniniwala akong malalagpasan natin ito, ang lahat ng ito. Ang sabi niya sa akin. Ang papa ko na matapang ay mistulag na uupos na kandila sa tuwing inaatake si Mama. Wala pa rin naging pagbabago sa kalagayan niya. Pagsusuka, pananakit ng tiyan, parang ang naging routine niya ang mga yon. Nakita ni Papa ang mga paghihirap na dinaranas ni Mama. Napapayakap na lamang ito minsan kay Mama dahil ayaw niyang makita na nahihirapan si Mama dahil sa kanyang sakit. Gustuhin man ni Papa na manatili kasama namin ay hindi pwede. Lumalaki na kasi ang gastusin sa bahay. Dahil maliban sa gamot ni Mama ay dumagdag pa ang gastusin naming dalawang magkapatid sa aming pag-aaral. Hirap man ang Papa ko ay pinipilit niya pa rin na pag-aralin kami sa isang pribadong paaralan. Ramdam ko ang paghihirap ng aking mga magulang pero magkaganon pa man ay nilakasan ko ang aking kalooban at patuloy na nanalig sa Diyos upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok na ito. Is na ang Papa ko. Kailangan niya yon upang kahit papaano ay may ipagtustos kami sa pangangailangan sa bahay at kay Mama. Madalas pa rin sumpungin si Mama sa kanyang sakit, Papa Dudut.
Hindi ko na alam ang aking gagawin sa tuwing nangyayari yon. At hindi ko alam kung sino ang pwedeng mag-alaga kay mama habang ako naman ay pumapasok sa eskwelahan. Hindi ko din naman pwedeng iutos ito sa aking bunsong kapatid dahil ito ay nasa elementarya pa lamang. Kaya nakiusap ako sa lola ko na kapitbahay din namin na kung pwede ay tingnan-tingnan si mama habang wala ako. Lola, kayo po muna ang mag-alaga kay mama ha? Kahit po tingnan-tingnan niyo lamang po siya. Pakikiusap ko dito. Matanda na rin ang aking lola at may nararamdaman na rin, ngunit wala akong ibang maaasahan. Hindi ko naman pwedeng hatiin ang aking katawan. Oo naman Mike, huwag kang mag-alala. Ako muna ang bahala sa mama mo. Malambing na sabi ni lola habang nakangiti sa akin. Kahit papaano ay naibsan ang dinaramdam ko. Salamat po lola. Babawi na lang po ako sa inyo kapag ako po ay nakapagtrabaho na. Pabiro kong sabi dito. Kailangan pa rin nating maging masaya sa kabila ng lahat kaya pilit pa rin akong ngumingiti kahit na nahihirapan na. Wala namang problema Mike. Basta mag-aral ka lang ng mabuti para balang araw ay makatulong ka din kina mama at papa mo. Paalala sa akin ni lola na agad ko namang sinang-ayunan. Tuwing masama ang pakiramdam ni mama ay hindi ako mapakali sa eskwela. At gustong gusto ko nang umuwi. Malaki na rin ang ipinayat ng aking mama kumpara sa dati nitong pangangatawan. Madalas ko nang napapansin si mama na malungkot at malalim ang iniisip. Nang lapitan ko ito ay nakita ko itong umiiyak. Mike, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ginawa naman natin lahat ng sinasabi ng doktor eh. Iniinom ko naman ang aking mga gamot at nag-iingat ako sa mga kinakain pero wala pa rin nagbago. Madalas pa rin akong sumpungin eh. Ang hirap papadudot sa kalooban ko na makita na umiiyak si mama. Lalo na at malapit ako sa kanya. Mama, wag po kayong susuko. Naniniwala akong gagaling din kayo at pangako ko sa inyo, ma. Hindi ko po kayo pababayaan. Ang sabi ko dito. Patuloy pa rin sa pag-iyak si mama. At ang hirap ng ganon papadudot. At hindi ko alam kung ano ang sagot ko kung bakit nangyayari yon sa amin. Salamat anak. Buti na lang at andyan ka. Pasensya ka na ha kung hindi tayo makalabas ng bahay gaya ng ibang mga kaibigan mo dahil lagi na lang akong inaalala mo. Ang sabi niya sa akin. Mama, huwag ninyong masyadong isipin yan. Makakadagdag yun sa stress ninyo eh. Basta ma ang isipin mo eh gagaling kayo. Pagpapalakas ng loob ko sa kanya. Oo anak. Salamat ha. Ang sabi ni mama sabay yakap sa akin. Damang-dama ko ang sobrang pagbagsak ng katawan ni mama. Nadama ko sa higpit ng yakap niya sa akin ang pagkagustong mawala na ang nararamdaman niya. Nang sa ganon ay bumalik na sa dati ang aming pamumuhay. Alam kong hindi magiging madali yon. Pero patuloy pa rin ang pananalig ko sa Diyos na balang araw ang lahat ng ito ay matatapos. Sa kabila ng lahat ng aming dinadanas ay nag-aral ako ng mabuti. Kasabay ng isang pagiging panganay na anak na nag-aalaga kay mama at ang pagiging isang kuya na rin sa aking kapatid. Sa awa ng Diyos, papadudot ay nakapagtapos din ako ng high school. At kahit ramdam ko ang bigat ng gastusin ni na mama at papa ay nakaraos din kami kahit papaano. Nais kong maging isang marino katulad ni Papa kaya minabuti kong kumuha ng kurso na nauukol sa pagiging seaman. Habang lumalaki ako ay batid ko ang responsibilidad na kakaharapin ko balang araw. Nakatapos na rin ang elementarya ang aking bunsong kapatid at unti-unti nakakaahon na rin kami. Ngunit patuloy pa rin pala ang aming kalbaryo sa dinadanas na sakit ni Mama. Kuya, bakit ganoon? Hindi na ba gagaling si Mama? Pag-uusisa ni Gracia sa akin. Siyempre gagaling si Mama pero kailangan natin siyang alagaan nang sa ganon ay hindi na siya ma-stress. Ang sabi ko sa kanya.
Sana gumaling na si mama para naman hindi na siya mahirapan. At ikaw kuya para may mag-alaga din sa'yo. Ang sabi niya ulit sa akin. Alam kong mulat na rin sa katotohanan ng aking kapatid sa aming mga pinagdaraanan. Pero magkaganon pa man ay ayaw ko pa rin siyang mahirapan. Ano ka ba? Ako pa Superman ata tong kuya mo Guwapo na nga, macho pa. Sabay hagikik naman ito. Sa mga ganoong paraan kahit papaano ay lumiligaya na rin ang aking puso ang makita ko silang masaya. Kahit ako na lang ang mahirapan. Di ikaw na kuya, ang yabang mo Hindi mo pa nga napapasagot yung nililigawan mo nung high school ka. Panunokso naman ito. Tama siya noon Papa Dudut. Dahil halos mapabayaan ko na rin ang mga personal na nagpapaligaya sa akin. Pero ayos lang. Alam kong marami pa rin akong makikita sa tamang panahon at hindi pa yon ang aking priority sa ngayon. Kasi tinigilan ko ng panliligaw sa kanya. Na-realize ko na makakahanap ako ng mas maganda roon. Kaya huwag kang mag-alala. Sagot ko naman dito. Maya-maya pa ay narinig namin ang nagkukumahog na boses ni Mama. Hudyat yon na sinusumpong na naman siya ng pananakit ng tiyan. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa pagkakataong yon ay wala kaming pera na pang-ospital kay Mama. Si Papa naman ay hindi ko matawagan dahil nasa biyahe pa ito at walang signal sa kanilang barko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natataranta na kaming parehong magkapatid. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ni Gracia sa akin. Relax ka lang. Si Kuya lang bahala. Pagpapalakas ng loob ko dito kahit ako man ay walang ibang maisip na paraan. Umutang na lang kaya tayo kuya. Ang sabi ng kapatid ko sa akin. Hindi ko alam na sa murang edad nito ay maiisip niya yon. Lakasan ng loob kaysa makita kong nahihirapan si Mama. Napilitan na lamang kaming mangutang nang sa ganon ay may pambayad kami sa ospital. Nakaraos ang unang linggo hanggang sa makalabas si Mama pero pagkaraan lamang ng ilang araw ay muli na namang inatake ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. At dahil sa kadahilan ng walang pera ay napilitan na lang akong asikasuhin si Mama sa bahay sa tulong ng aking lola. Si Lola ang tagabantay at ako naman ang bumibili ng gamot at nagluluto ng makakain ni na Mama at ng aking kapatid. Ang hirap palang maging panganay, Papa Dudut. Dahil lahat ng problema ng mga magulang mo, ikaw ang kailangang sumalo. Sa pagkakataong napag-isa ko ay hindi ko na napigilan ang pagdaloy ng aking mga luha. Aking sarili. Naawalala ko sa aking mama dahil lagi na lang itong umiiyak sa sakit. Nagkakapaltos na ang tiyan ni Mama sa kakalagay namin ng mainit na tubig para lamang mawala ang pananakit ng tiyan nito. At ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit dumadalas na ang pananakit at pagsusuka ni Mama. 2 beses sa isang linggo kung kailan ay patuloy na naman ang gamutan nito. Sobra na ang pag-aalala ko. Kaya minabuti kong sumangguni sa aking lola at tita auntie kung bakit kaya ganon si Mama. Madalas sa sumpungin at laging may schedule na Martes at Biyernes ang pag-atake. Nagtingin na ng lola at auntie ko na animoy may isang bagay silang napagkasunduan. Mike, mamaya dalhin natin si Mama mo sa isang manggagamot. Agad na sabi ni Lola. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy nila pero sa kagustuhan kong gumaling si Mama ay pumayag na lamang ako. Bago ang lahat sa akin, sa isang tinatawag na albularyo dinala si Mama. Isang manggagamot, Papa Dudut, na kayang tuklasin ang mga nangyayari sa isang tao na hindi masasagot ng siyensya o ng mga doktor. Pinatingin namin si Mama at ang sabi nito'y pinaglalaruan daw siya. Nung una ay hindi ako naniniwala ngunit napakalma nito ang pananakit ng tiyan ni Mama. Mahirap mang paniwalaan. Pero sa tuwing sumasama ang pakiramdam ng aking mama, ay sa albularyo ko siya dinadala. Minsan nga ay doon na kami natutulog dahil sa sobrang pananakit ng tiyan at patuloy na pagsusuka nito.
Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang gumagawa noon kay Mama at hindi ko din alam kung bakit si Mama ang napili niyang punteryahin. Pero nananalig ako sa Diyos at hindi bumitaw dahil alam kong siya ang makakasagot ng lahat ng aking katanungan. Mike, anak, halika dito at magkwentuhan naman tayo. Nakita kong noon ay medyo masigla si Mama. Tuwang-tuwa ako noon, Papa Dudut, dahil unti-unti nang nanunumbalik ang lakas niya. Anak, alam mo, napakaswerte namin sa'yo ng Papa mo. Masipag ka at hindi mo pinapabayaan kaming dalawa ng kapatid mo. Ang iba kasing nasa edad mo ay abalang-abala sa panliligaw at sa barkada. Pero ikaw, andito ka lagi na binabantayan ako. Ang sabi nito sa akin na halos mangiyak-ngiyak na. Si Mama, nagdadrama na naman oh. Ayos lang yun, Ma. Yung mga lalaking katulad ko, mas makakahanap ng magandang babae. Tumawa si Mama. Ang tunog ng tawa niya ay lagi kong namimiss, pero ito na at muli ko na namang nadidinig. Sa bagay, anak, basta ang sinasabi ko sa iyo ha, dapat kapag mag-aasawa ko, gusto ko yung hindi kami pagdadamutan at saka yung maiintindihan ang sitwasyon natin. Paalala ni Mama na mukhang seryosong-seryoso sa love life ko. Oo naman, Mama. At saka gusto ko yung madaldal na katulad nyo. Tawa na naman si Mama. Loko kang bata ka ha, pinagtitripan mo ko. Ang sabi niya sa akin. Sabay halakhak naming pareho. Kung sana ay lagi na lang kaming ganoon. Walang may sakit at lagi na lang masaya. Ngunit ang buhay ay punong-puno ng pagsubok at kahit na anong gawin mo ay hindi ka na makakatakas. Hanggang sa muli ay nakauwi si Papa, pero gaya pa rin ng dati ay walang pagbabago sa sitwasyon ni Mama. Kaya minabuti namin na muling humingi ng second opinion sa ibang doktor dahil sa nakitang bato o polyps sa kanyang gallbladder. Panibagong gastusin na naman pero hindi ito naging mahalaga kay Papa. Ang importante raw ay gumaling si Mama kaya kahit sa anong paraan ay gagawin namin. Papa, bakit kayo pumayag kaagad sa gusto ng doktor? Sigurado ba tayo dyan na gagaling si Mama? Tanong ko sa kanya. Anak, wala na akong makitang ibang paraan ng ganoon ay mapabilis ang pagpapagaling ng Mama mo. Ramdam ko sa bawat salitang binibitawan ni Papa ang bigat ng dinaramdam niya. Papa, paano kung hindi pa gumaling si Mama? Tanong kong muli. Anak, huwag ka mag-iisip ng ganyan. Positive lang tayo na gagaling ang Mama mo. May awa ang Diyos, anak. Ang sabi ni Papa sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako noon habang hinihintay ang operasyon ni Mama. Pagkaraan ng ilang oras ay lumabas na ang doktor at sinabing naging successful ang operasyon. Nakahinga kami ng maluwag at umaasa kami na sa pamamagitan nito ay gagaling na si Mama. Nang makalabas ang aking Mama ay patuloy pa rin ito sa pagkonsulta sa doktor nang sa ganoon ay mabantayan ang kanyang kalagayan. Batid ko ang hirap na dinaranas ng aking mga magulang. Lumalaki na ang gastusin at nag-aaral pa kaming dalawa ng aking kapatid. Madalas kong nakikita si Papa na tahimik at malalim ang kanyang iniisip. Dahil napapabayaan na rin namin ang mga perang nahiram sa pagpapagamot ni Mama na siyang dahilan ng paglaki ng interest. Hindi ito nababayaran ni Mama dahil kapos na nga kami sa gastusin sa bahay at pag-aaral naming magkakapatid. Dagdag pa ang gamot para sa sakit nito. Mahirap ang mabaon sa utang at makarinig ka pa ng mga pang-aalipusta ng ibang tao. Minsan ay tumitingin na lamang ako sa kawalan at inaalala ko ang mga masasayang kahapon namin noong wala pang sakit si Mama. Iniisip ko kung kailan kaya ito muling mauulit. Kailan ulit kami muling sasaya? Bilang isang panganay na anak ay ramdam na ramdam ko ang hirap. Isa na rito, Papa Dudut, ang kadahilan ng
nasasabihan ako ng problema ni Mama. Walang problemang tinatago si Mama sa akin at lahat ay sinasabi, lalo na sa pagdating sa pera. Anak, kailan na nga ba yung exam mo? Malungkot na sabi nito sa akin. Alam ko na ang iniisip ni Mama. Next week na yun, Ma. Maikling tugon ko. Bigla itong bumuntong hininga. Next week na rin kasi ang exam ng kapatid mo eh. At hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pang-tuition ninyo. Wala pa kasing signal ang papa ninyo eh. Pagpapaliwanag ni Mama sa akin. Ako man ay hirap maunawaan ang mga pangyayaring ganito sa buhay namin. Hayaan niyo Mama, konting tiis na lang at makakaahon din tayo. Ang sabi ko naman, pampagaan ng loob nito. Kung sa bagay anak, wala namang problemang hindi nasusolusyonan eh. Pahabol nito. Mahirap sa parte ng isang anak yon, lalo na sa isang panganay na walang ibang magawa. Hindi naman ako pwedeng kumuha ng part-time job dahil kailangan kong i-monitor ang kalagayan ni Mama. Sabayan pa ito ng patuloy na pasanin ng sakit nito. Kaya napipilitan na lamang kaming manghiram ng pera. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkonsulta ni Mama sa doktor dahil sa kanyang sakit at opera. Pagkalipas nga ng ilang buwan at sa awa ng Diyos ay gumaling na rin ang sugat nito sa tiyan, pero may maintenance pa rin na iniinom si Mama para sa kanyang sakit na diabetes. Sa tuwing magkakasama kami ni Mama, lagi niyang sinasabi sa akin na, ayusin mo ang pag-aaral mo Mike ha, magsumikap ka dahil sa aking kalagayan. Alam ko naman na balang araw ako ang sasagot sa lahat ng pangangailangan nila pero hindi ako nawalan ng loob sa kanya dahil mahal ko si Mama. Oo naman Ma, ako pa, wala ka bang bilib sa akin? Sabi ko sa kanya. Tumawa na naman ito. Ikaw talaga anak, palabiro ka. Maikling tugon ito habang nakangiti. Relihiyosang babae din si Mama kaya lagi niya rin akong sinasabihan. O anak ha, bago ka umuwi, daan ka muna ng simbahan at magdasal doon. Lagi nitong paalala sa akin. Yes madam, gagawin ko pong pinag-uutos ninyo. Kumakapit at pinapalakas ko na lang ang aming tiwala sa Panginoon. Minsan nga papadudot, sa madalas na pagsakit ng tiyan ni Mama ay iniisip ko na madasalin naman kaming tao pero bakit ganon? Pinaparusahan ba kami? Bilang isang anak ay napakasakit na makita ang magulang na nahihirapan. Lalo na at wala kang magagawang paraan upang ito'y malunasan. Madalas pa rin ang pananakit at pagsusuka ni Mama at madalas na nauospital sa kadahilan ng nangihina siya dahil sa kanyang pagsusuka. Minsan nga ay binibiro ko ito. Mama, kawawa pala si Papa no? Sabi kong ganon sa kanya. Eh bakit naman anak? Seryosong tanong nito. Kasi 3 tayong pinapaaral niya pero mas mahal ang tuition mo. Tapos hanggang ngayon hindi ka pa rin nakagagraduate. Tawa si Mama. Umahalakha kami pareho nagmalakas. Loko ka talaga Mike. Isusumbong kita kay Papa mo. Pabirong sabi nito. Joke lang Mama, syempre love niya kayo eh. Sabay ngiti nito sa akin. Pero sa likod ng mga tawa ko ay ang lungkot. Dahil sa hirap na pinagdaraanan namin. Pakiramdam ko papadudot ay napakabigat ng dibdib ko. Parang pasangko ang mundo. Nasabi ko na lang sa sarili ko na mahirap palang maging panganay. Sa'yo nakasalalay ang lahat. Papadudot ay natapos ko din ang unang taon ko sa kolehiyo. Ganon din ang bunso kong kapatid sa high school. Ngunit magkaganon pa man ay ramdam na ramdam ko rin ang responsibilidad na naghihintay para sa akin. Lagi kong inaalala ang mga problema na sinasabi sa akin ng aking mama. Napapaiyak na lamang ako papadudot kapag naaalala ko ang mga sinasabi sa akin ng aking mama. Ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa.
Alam kong lahat ng bagay na ito ay may dahilan. Sumama ako sa isang patimpalak sa aming paaralan kung saan ako ay nanalo at andon ang aking mama at ang bunso kong kapatid. Si Lola at ang aking kaibigan ay tuwang-tuwa din. Mike, proud na proud ako sa iyo. Akala ko ikakabahan ka, anak, ang sabi sa akin ni Mama. Salamat, Mama. At nandito po kayo para suportahan ako. Mas masaya ako dahil kasama ko kayo, ang sabi ko kay Mama. Sa saya ng aking mama ay napaluha pa ito at napayakap. May cash prize ang patimpalak na sinalihan ko. Kaya ang perang napanalunan ko ay ipinambayad ko sa tuition at konting gastusin sa bahay. Anak, salamat. Imbis na gamitin mo ang pera sa sarili mo ay ibinigay mo pa para sa amin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mama nang inabot ko sa kanya ang sobre na may lamang pera. Mama, huwag niyo na pong isipin yun. Kulang pa nga yan kung tutuusin sa lahat ng mga pag-aalaga niyo sa aming magkapatid. Ang sabi ko kay Mama. Kung sana hindi na lang ako nagkasakit, anak siguro hindi ninyo mararanasan ang paghihirap ng ganito. Alam ko na maginhawa pa rin ang buhay natin. Sabi ulit nito. Hay nako, si Mama talaga, nagdadrama na naman. Dapat masaya lang tayo. Buti na lang at may anak kayong gwapo, Ma. Ang sabi ko kay Mama. Ngumiti na lang si Mama at ipinagdiwang ang gabi ng aking pagkapanalo. Napakasaya at nakakagaan ang kalooban sa tuwing nakikita mo ang iyong magulang na masaya, lalo na ang iyong ina. At idinadalangin ko na sana'y tuloy-tuloy na ito. At sa mga sumunod na araw ay may sinalihan ulit akong contest kung saan sa awa ng Diyos ay nanalo akong muli. Ako'y natutuwa sa tuwing nakikita ko ang aking mama na masaya. Sobrang gaan sa pakiramdam ang matulungan mo mula sa pinagpaguran mo ang iyong mga magulang. Ang pagbabago ay hindi pa pala papadudot. Muli na namang sumama ang pakiramdam ni Mama gaya pa rin ng dati. Pananakit ng tiyan at pagsusuka. Sa ospital, ako halos manirahan at doon ako natutulog at nagre-review. Uuwi lang ako sa bahay para paglutuan ko na makakain si Mama. Pati na rin ang kapatid ko na pumapasok din noon sa high school. Tuwing uwian sa ospital lang lagi ang diretsyo para muling bantayan si Mama. Ramdam ko ang pagod sa aking katawan pero ang puso ko ay patuloy pa rin lumalaban para sa kanila. Pasalamat na lamang ako at andyan si Auntie Alma para maging kaagapay ko sa pagbabantay kay Mama. Tuwing mag-isa nga ako ay lagi kong iniisip na lahat ng pinaghihirapan ni Papa ay napupunta lang sa ospital at gamot ni Mama. Marami nagsasabi na sayang daw ang perang nilalabas namin para kay Mama, ngunit ganun talaga. Aanhin mo ang pera. Kung wala ka namang magulang, hindi ka din magiging masaya. Halos isang buwan din yon na gano'n ang sitwasyon at hindi may pagkakaila na napakalaking pera na ang nawala sa amin at nagkanda baon-baon na kami sa utang. Mabilis naubos ang pera, pero mabilis ding lumipas ang panahon. 1 taon na lamang at ako'y magtatapos na sa aking pag-aaral. Pero ganun pa rin ang kalagayan ni Mama. Kung titingnan mo nga ay parang walang katapusang sakit. Iniisip ko nga na ganoon na nga ba kami kasama at bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin gumagaling si Mama. Ilang buwan pa lamang bago magpasko pero si Mama ang pinaka-excited sa lahat. Nagsimula na siyang magkabit ng mga palamuti na sumisimbolo ng Pasko. Mama, October pa lang ay magsasabit ka na talaga ng parol? Tanong ko dito. Ano ka ba naman, Mike? Hindi mo ba alam na pag maaga kang nagsabit ng parol, maaga din daw darating ang Pasko sa inyo? Ang sabi nito habang nakangiti sa akin. Si Mama talaga mahilig maniwala sa mga pampaswerte. Binatukan niya lamang ako. Ikaw talaga kahit kailan panira ka ng diskarte. Magsabit ka na lang ng parol para swertihin tayo. Sabay tawa naming dalawa ni Gracia.
Natutuwa kami sa tuwing madaldal si Mama dahil alam namin na wala siyang nararamdamang sakit. Si Mama, paano ma kung magka-GF na ako? Tanong ko dito. Che, tigil-tigilan mo nga ako dyan, Mike. Papayamanin mo muna ako bago ka magkasawa. Ang sabi nito sa akin. Si Mama talaga, GF lang ang sinabi ko, asawa na kagad ang nasa isip. Tinawanan ulit namin ito at tuwang-tuwa kami noon ni Gracia. Kasi alam namin papadudot na okay siya. Napakasaya ng araw na yon. Kung sana ay gano'n na lang lagi at umaasa ako na magkakasama kami sa araw ng Pasko. Si Mama na pinaka-excited sa Pasko, eto siya at nakakonfine na naman sa ospital. Itinakbo namin siya sa mismong besperas ng Pasko at nakakapanlumo yon, Papa Dudut. Ang dapat masayang pagtitipon ng pamilya ay nauwi sa lungkot. Ang 4 na sulok ng kwarto ng ospital na yon ang naging saksi sa paghihirap ni Mama. Napapatingin na lamang ako sa mga pamilyang masayang magkakasama sa araw ng Pasko. Nakakainggit. Kung sana'y okay din si Mama, marahil ay ganyan din kami kasaya, pero wala eh. Hindi ko naramdaman ng Pasko ng 2008. Mike, bumili ka na lang ng makakain natin dito sa ospital at dito na lang tayo magsalo-salo. Ang sabi ni Lola sa akin. Sige po, Lola. Pagsang-ayon ko naman dito. Lungkot ang tanging nadarama ko habang naglalakad ako. Ang masasayang tao na nagkakatuwaan at mga makukulay na parol at ang huni ng ibon na nagsisipag-awitan, ala ni isa ang nagpagaan sa loob ko. Hindi pa doon natapos ang pagsubok na bumagyo sa aming buhay. Isang malaking problema ang dumating nang magkasugat si Mama sa kanyang kaliwang paa. Mike, kailangan na nating putulin ang paa ng mama mo. Lumalaki na kasi ang sugat niya at kapag pinabayaan natin ito ay baka magka-impeksyon. Ang sabi sa akin ng doktor. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maging desisyon, lalo na at ako lang ang inaasahan dahil wala si Papa dito. Dok, wala na po bang ibang paraan? Pwedeng madaan sa gamutan pero isa itong mahabang proseso. Kakayanin, Dok, maikling tugon ko. Pero kung hindi ito umepekto ay kinakailangan na natin itong putulin. Natakot ako na mangyari yon, pero ang hindi ko inaasahan ay andun pala si Mama. Nakikinig at umiiyak habang papalabas sakay ng kanyang wheelchair. Anak, huwag kang papayag na maputol ang paa ko. Anak, hindi ko kakayanin. Takot na takot si Mama noon habang iyak ng iyak. Gusto kong manlumo pero wala akong ibang magawa kundi ang magpakatatag para sa kanila. Para kay Mama. Opo ma, kakayanin natin. Huwag kang mag-alala ma. Kasama mo ko. Pagpapalubag loob ko dito. Pero ni isang salita ay walang nagpatahan kay Mama. Iyak pa rin ito ng iyak. Pangako mo anak, huwag kang papayag ha. Ayokong mawala ng paa. Ang sabi nito na mistulang bata na nangungulit para bilhan ng laruan. Kaya araw-araw ay sinisikap namin ni Auntie na linisan at lagyan ng gamot. Pinagtiyagaan namin ito ni Auntie Alma na linisan sa umaga, tanghali at hapon. Matagal na gamutan ang nangyari. Awang-awa ako kay Mama. Pakiramdam ko hindi kami tinatantanan ng problema, ngunit bilib pa rin ako sa pananalig at tiwala ni Mama sa Panginoon. Lagi ang pagdarasal ni Mama at sa awa ng Diyos at sa pagsisikap, nakita na rin namin ang pagbabago sa sugat ni Mama at tuluyan itong gumaling. Doon ko nasabi sa aking sarili na hindi pa rin talaga kami pinababayaan ng Panginoon. Na lumipas ang panahon at dahil sa pagsisikap at sakripisyo bilang isang anak at estudyante, ay nakapagtapos ako ng kolehiyo.
Masayang masaya ako noon, Papa Dudut, dahil maaari na ako makatulong sa aking mga magulang at kapatid. Batid ko ang responsibilidad na naghihintay sa akin. Pero hindi ko to ininda dahil alam kong para ito sa kanila. Hindi na nakasama si Mama sa aking pagtatapos sapagkat nagpapagaling pa ito. Ang bunso kong kapatid at ang aking tito ang nakasama ko. Magkaganon pa man, Papa Dudut, ay taas noo akong nagmarcha para sa aking pangarap. Salamat sa magulang ko na hindi sumuko para makapagtapos ako ng pag-aaral at higit sa lahat ay sa ating Panginoon na noon pa man ay hindi niya kami pinabayaan. Pagka-uwi namin ng bahay ay bumungad sa akin ang munting salo-salong hinanda ni Mama. Hindi ko inaasahan yon, kaya naman tuwang-tuwa ako. Sabik na yumakap sa akin si Mama. Napaiyak na nga ito nang makita niya akong suot ang puti kong uniforme, dala ang aking diploma. Anak, masayang masaya ako. Akalain mo yun sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin. Eto ka at nakatapos ka na rin. Ang sabi nito habang nakayakap sa akin. Ay nako si Mama, nagsimula na namang magdrama. Wala ka bang bilib sa gwapo mong anak, Ma? Pabirong tanong ko dito. Narinig ko ang kanyang pagtawa. Ikaw talaga anak, napaka laki ng bilib mo sa sarili mo, no? Ang sabi nito. Siyempre naman, Mama, patibay ata to eh. Kung hindi ako nag-aral ng mabuti, baka nagka-GF na ako ngayon. Sabay loko ko sa kanya. Ewan ko sa iyo, Mike. Basta ipagpatuloy mo lang yan, anak, ha? Alam kong malayo ang mararating mo. Ang sabi nito sa akin. Talagang malayo, Mama. Sasakay ako ng barko tapos lilibutin ko ang buong mundo. Malayo talaga. Tawa pa rin siya ng tawa. Ang sarap pagmasdan ni Mama na masaya kung sana'y ganun na lang palagi. Ikaw talagang bata ka kung ano-anong mga nasa isip mo, pero anak, hindi pa rito nagtatapos ang lahat, ha? Ang akin lang ay tatagan mo ang loob mo. At kayang-kaya mo yan. Sa tono ng pananalita ni Mama ay alam ko ang ibig niyang iparating na ito ay simula pa lamang ng responsibilidad na aking haharapin. Kaya naman minadali ko ang pag-aayos ng aking mga papeles sa kagustuhan kong makatulong kaagad kina Mama at sa aking kapatid. Pero hindi naging madali ang lahat. Ilang beses ako nagpabalik-balik sa opisina pero wala pa rin nangyayari. Nakatanggap ako, Papa Dudut, ng maraming rejections. Pero hindi yon naging dahilan para sukuan ko ang laban. Dahil ang lahat ng ito ay para sa aking mga magulang. Matagal din ako naghintay at pabalik-balik sa aming opisina upang magtanong tungkol sa aking pagsampa. Ngunit ako'y laging bigo. Biglang tumawag si Papa kay Mama at sinabing uuwi na siya. Kami ay nagulat dahil wala siyang nasasabi tungkol sa kanyang pag-uwi. Madalas pa rin sumpungin si Mama sa kanyang sakit kaya't hirap din akong iwanan siya. Nang nakauwi na si Papa ay gaya pa rin ng dati. Pag-aalaga kay Mama ang unang ginawa niya. Naaawa na nga ako kay Mama dahil wala siyang ipon at kay Mama lahat napunta. Ngunit paulit-ulit pa rin ang sinasabi ni Papa na pera lang yan, nahahanap yan. Sa pagtagal ay napansin ko si Papa na mahigit 6 na buwan na siyang hindi lumuluwas ng Maynila upang mag-report sa opisina. Nababahala na rin ako at si Mama kasi wala na rin kaming panggastusin. Lalo na sa karamdaman ni Mama. Kaya't hindi na rin maiwasan ni Mama ang tanungin si Papa tungkol dito. Pa, ano bang balita sa opisina mo at bakit hanggang ngayon ay wala pa yatang tumatawag sa'yo? Narinig kong tanong ni Mama. Wala, baka may inaasikaso pa sila. Hayaan mo lang. Laging sagot ni Papa. Binabaliwala lang niya ang pagtatanong ni Mama. Pero alam kong may tinatago siya. Kaya minabuti kong ako na mismo ang kumausap sa kanya.
Papa, narinig ko po ang pinag-uusapan ninyo ni Mama. Ano po ba ang nangyayari pa? Tanong ko dito. Anak, kasi ayaw ko sanang mamroblema pa kayo pero matagal nang sinabi sa akin ng opisina na hindi na raw sila tumatanggap ng may edad na. Nang marinig ko yun ay halos mabingi ako. Nalungkot ako hindi lang para kay Papa kundi rin para kay Mama. Papa, paano na yan? Si Mama nagpapagamot pa rin. Si Gracia nag-aaral pa rin. Anong gagawin natin, Papa? Ngunit bigo akong makarinig ng sagot mula sa bibig niya. Batid kong pati si Papa ay hirap sa aming kakaharapin. Wala kaming ibang paraang nakita kundi ang mangutang. Kaya doon kami naghirap dahil sa lumalaking interes na mga nahiram namin. Sabayan pa ng pag-atake ng sakit ni Mama kaya labas-pasok din kami sa ospital. Madalas kong makita si Papa na balisa at pulang-pula ang mata. At mahirap yon para sa akin. Kaya naman mas lalo akong nagsikap na makasampa ng barko dahil eto lang ang nakikita kong dahilan para matulungan ko sina Mama at Papa. Alam kong hindi magiging madali ang lahat ng ito pero Diyos na ang bahala. Walang ibang mahalaga kundi ang aking pamilya. Kaya Papa Dudut, sa abot ng aking makakaya ay tutulungan ko sila. Hindi dahil sa ito ang tamang gawin, kundi dahil mahal ko sila. Bilang isang panganay na anak ay halos hindi ako makagalaw sa hirap na nakikita ko sa mga magulang ko. Gusto kong tumulong kaso ay wala akong magawa. Ngunit marunong ang Panginoon, ako'y biglang tinawagan ng aming opisina at minamadali akong pinapaalis. Sa pagmamadali nga ng opisina ay hindi na ako nakapag-impake ng damit, Papa Dudut. Kung ano lang yung nadala kong damit sa pagluwas ng Maynila, ay siya na rin aking nadala sa barko. Hindi ko makakalimutan ang unang pagsampa ko ng barko. Akala ko'y ayos ang lahat pero hindi dahil hindi lang pagod ang kalaban mo, pati na rin ang lungkot. Wala kang ibang makausap kundi ang hangin sapagkat ang iba mo ding kasama ay abala sa kanilang kani-kanilang mga trabaho. Pag nakadaong kami sa lupa ay signal agad ang hahanapin dahil sa pangungulila sa mga mahal sa buhay na naghihintay ng text. Kung akala ng ibang tao, Papa Dudut, ay madali lang kumita ng pera sa barko, doon po sila nagkakamali. Sobrang pagod ang katawan mo pero kailangan mo magtrabaho para sa mga taong kailangan mong tulungan. Mama, kumusta na po kayo dyan? Ang unang text ko kay Mama. Ilang oras ang pagitan namin kaya malamang ay tulog na siya kaya bukas pa siya makaka-reply. Hintay ako ng hintay ng reply nila hanggang sa mabasa ko ang text ni Mama. Mike, sinusumpong-sumpong pa rin ang mama mo. Gaya pa rin ng dati. Imbis na pangungumusta ay masamang balita ang bumungad sa akin. Ganun ba pa? Hayaan ninyo malapit ng allotment. Makapagpapadala na ako. Pagkatapos ay wala nang reply si Papa. Habang nasa trabaho ako ay si Mama ang nasa isipan ko. Kung naalagaan ba nila ng maayos si Mama. Sabik na akong makausap sila pero kailangan ko munang magtipid dahil mahal ang long distance call. At wala ding computer at internet sa bahay para makausap ko sila. Malit man ang una kong kita, Papa Dudut, ay kahit papaano ay nakakatulong na rin ako. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang mag-isip sa kung ano ba ang balita sa kanila. Pagod, puyat at hilo ang katapat mo sa bawat trabaho sa barko. Sabayan pa yan ang malalakas na alon pero kailangan kong paglabanan ito. Kailangan kong magpatuloy para sa mga taong umaasa sa akin. Nang minsang makapag-internet ako ay doon ko nakita ang ipinayat ni Mama. Magkahalong lungkot at pagnanais na umuwi ang naramdaman ko pero tinatagan ko lang ang loob ko nang sa ganoon ay makapagtrabaho ako ng maayos. Pagkalipas ng 13 months ay nakababa na ako. Excited akong makita sila Mama.
Pagbaba namin ng eroplano at makarating sa airport ay naamoy ko ang hangin ng Pilipinas. Ang sarap na muling makatapak sa lupa. Pagkatapos ng mahigit 1 taon na dagat ang kausap mo sa lahat ng iyong kalungkutan at pangungulila, sa wakas ay makakauwi na ako. Ang akala kong masayang pagbaba ay kabaligtaran pala. Wala pa akong 1 buwan sa Pilipinas ay ubos na ang pera ko. Ultimong sarili ko, Papa Dudut, ay wala akong nabili kahit na 1 bago. Galit ang naramdaman ko sa mundo kung bakit naging ganito. Gracia, ano bang pinaggagawa ninyo? Alagaan niyo si Mama. Pangarap ko sa aking kapatid na noon ay nasa 2nd year college na. Kuya, inaalagaan naman namin si Mama. Huwag ka naman sanang ganyang magsalita. Hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Napakahirap magtrabaho sa barko. Tapos ganito pang madadatnan ko. Hindi pa rin magaling si Mama. Ang sabi ko ulit dito. Kuya naman, kung akala mo hindi namin ginagawa ang lahat para kay Mama, pues nagkakamali ka. Kaya sana wag mo naman kaming husgahan. Wala akong sinasabing ganyan. Ang akin lang, tipirin ninyo ng maayos ang pera. Mahirap ang magtrabaho sa barko. Kayo naman, gastos dito, gastos doon. Umiiyak na ang aking kapatid at lasing ako noon at kasama ko ang aking mga barkada. Hindi ko intensyon na magalit pero napuno na rin ako. Kuya, grabe kang magsalita. Kung alam mo lang din sana ang hirap namin dito. Ikaw naglalasing ka na naman. Sinasayang mo lang ang pera mo sa mga alak. Ang sabi niya sa akin habang patuloy sa paghikbi. Ayusin mo yung pananalita mo, Gracia, ha? Tandaan mo, kung wala ako, hindi ka makakapagpatuloy ng pag-aaral. Nagulat na lang ako sa lumabas sa bibig ko. Kuya, masyado ka na nagpapadala sa emosyon mo. Sagot ulit nito. Ang hirap maging panganay. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, buti ng alak ang makakapawi sa nararamdaman mo. Buti nga sila Hercules eh. At ang iba pang mga katropa ko wala silang trabaho. May sarili ng pamilya pero tinutulungan pa rin ang mga magulang nila. Ako, wala tapos ipagkakait nyo ang alak para sa kaligayahan ko? Natahimik noon ang aking kapatid pero narinig ni Mama ang lahat. Anak, sorry ha. Alam kong nahihirapan ka na sa amin, ang sabi ni Mama. Alam ko anak, ikaw ang may pinakamalaking sakripisyo dito. Hindi mo na-enjoy ang buhay mo dahil sa kakaalaga sa akin tuwing may sakit ako hanggang sa ngayon na nagtitiis ka pa rin. Anak, patawarin mo ko. Pagsusumamo ni Mama. Nasaktan ko siya at alam ko yon. Mama, sorry. Hindi ko po sinasabing nahihirapan ako. Ang akin lang po, gusto ko lang gumaling kayo. Ang sabi ko sa kanya. Anak, alam kong hirap ka na pero kailangan nating tanggapin na walang may gusto nito. Ang sabi ni Mama. Mama, sorry. Hindi ko intensyon na saktan kayo. Mahal ko po kayo at gagawin ko ang lahat para gumaling ka, Mama. Ang sabi ko sa kanya hanggang sa hindi ko na namalayan, Papa Dudut, ang unti-unting pagtulo ng aking mga luha. Akala ko puro pasakit na lang ang lahat pero marunong ang Diyos na magbigay ng sorpresa dahil dumating ang hindi ko inaasahan. Ang pagkakataon na makilala ko ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Si Yeye. Masasabi kong siya ang opposite ko. Pero sa hindi malalimang dahilan, kahit magkaiba kami ng pananaw sa buhay, nagkakasundo pa rin kami. Dahil sa kanya kahit papaano'y naging magaan ang trabaho ko bilang panganay na anak. Tanggap ang aking kapalaran, ang magsilbi sa aking mga magulang. May mga pagkakataon na inaatake pa rin si Mama ng kanyang sakit, Papa Dudut. Pero hindi na gaya ng dati.
Sa katunayan niyan ay kamakailan lang ay muli na naman itong sumailalim sa tinatawag na endoscopic surgery. Isang pamamaraan kung saan ay may tubong ipapasok mismo sa iyong bunganga ang device na tinatawag na endoscope nang makita ang mga organs ng katawan na hindi gaanong nasasakop ng ultrasound at x-ray. Doon nga nakita na may kaunting gasgas ang bituka ni Mama. Mahal ang kanyang mga gamot na umaabot ng 150 pesos isang araw. Maliban pa yon sa mga gamot na iniinom niya para sa kanyang diabetes. Pero ganoon talaga ang lahat ng ito na pinagpapa sa Diyos ko na lamang. Kahit paano ay nakakaluwag na rin kami, nakagraduate na ang aking kapatid na si Gracia at may magandang trabaho na. Hindi na kami lagi nag-aaway ni Mama at Papa sa usaping pera. Tipid pa rin ako sa aking sarili pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw matatapos din ang lahat ng ito. Sadyang ang napakahirap na maging panganay, Papa Dudut. Dahil lahat ng problema ng pamilya mo, sa iyo ang bato. Isang malaking responsibilidad ang pasan mo sa iyong balikat. Hindi mo na mababago ang lahat ng ito, pero may magagawa ka para mabago ang gulong ng kapalaran mo. Manalig, magsikap at magtiwala sa Diyos na balang araw, ang lahat ng sakripisyo ay may kaakibat na papremyo. Gaya na lamang ng ating pinapaniwalaan na at the end of the rainbow, there's a path of gold. Dahil sa bawat sakripisyo mo, matatamasa mo din ang pinakahihintay mong tagumpay. Huwag tayong magreklamo sa ating mga pasanin bilang isang panganay. Bagkus, magpasalamat tayo dahil may pagkakataon tayong tulungan ang ating mga magulang habang sila'y nabubuhay pa. Sa kasalukuyan po, Papa Dudut, ay unti-unti nang gumagaling ang mama ko. At habang nasa bakasyon ako ay ako munang nag-aalaga sa kanya tulad ng dati. At ang lahat ng paghihirap namin noon ay isa kong inspirasyon sa ngayon para patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. At umaasa ako na balang araw, ang sarili ko namang pangarap ang aking tutuparin kasama ni na Mama, Papa at ng aking kapatid. Kapiling ang babaeng aking minamahal at patuloy na mamahalin, si Yeye. Konting-konti na lang, Papa Dudut, at maaabot ko na rin ang aking mga bituin. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin sa pagpili ng aking kwento. Alam kong marami pa akong pagsubok na haharapin, pero mas alam ko ngayon na hindi ako nag-iisa. Sana maraming katulad ko ang nakapakinig sa aking kwento at naway malaman ng bawat anak sa mundo, panganay ka man o bunso, na ang kahalagahan ng isang pagiging anak ay ang makatulong at mahalin ang kanilang mga magulang. Salamat, Papa Dudut, and more power to your #1 radio show. Ang inyong kapuso at kabarangay,